Hindi ako madaling matakot. Lumaki ako sa probinsya, kaya sanay na ako sa mga kwento tungkol sa multo, aswang, at kung ano-anong kababalaghan. Madalas nga ako pa yung nang-aasar kapag may nananakot sa mga inuman. Pero may isang gabi na tuluyan akong napaalis sa isang private villa sa Tagaytay at hindi na ako bumalik kahit kailan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Yuri. Birthday celebration sana yun ng pinsan ko. Private villa siya na nirentahan namin for 2 days. Napapalibutan ng mga puno at malayo sa highway. Maganda naman yung villa. Modern style, may malaking pool, rooftop at malawak na kwarto. Pagdating pa lang namin, medyo malamig na agad ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa weather. May kakaibang bigat sa lugar. Tahimik masyado. Walang tunog ng sasakyan. Kahit aso, wala akong marinig. Habang nagbababa kami ng gamit, napansin kong may matandang caretaker na nakaupo lang sa may gilid ng garden. Nakatitig lang siya sa villa. Hindi siya gumagalaw. Nang mapansin niyang nakatingin ako, dahan-dahan siyang tumayo gamit ang baston niya. "Doon po kayo sa second floor matutulog?" Tanong niya habang nakatingin sa mga bag namin. Opo," sagot ko. Bigla siya natahimik. Parang may gusto siyang sabihin. Pero nagdadalawang isip. "Kapag madaling araw po, huwag kayo basta-bastang didilat agad," mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin muna siya sa paligid. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napailing. "May mga bisita kasi rito na biglang nagigising, tapos may makikita silang matandang babae sa paahan ng kama. At kapag nakita niyo siya, huwag niyo siyang kakausapin." Dagdag pa niya. Pagkatapos nun, naglakad na siya palayo sa garden. Tahimik lang akong nakatingin habang palayo siya. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nun, parang ayoko nang umakyat sa second floor. Pero dahil puno na ang mga kwarto sa baba, napilitan akong doon matulog kasama ang pinsan kong si Dane. Bandang gabi, naging okay naman ang lahat. Unti-unti kong nakalimutan yung sinabi ng caretaker. Hanggang sa bandang 2:00 ng madaling araw. Nakatulog na lahat ng kasama namin. Kami lang ni Dane ang nasa dulong kwarto ng second floor. Malaki yung kwarto. May sliding window na nakaharap sa mga puno sa likod ng villa. Habang nakahiga ako, napansin kong ang lamig ng kwarto kahit nakapatay ang aircon. "Pre, gising ka pa?" Bulong ni Dane mula sa kabilang kama. "Oo," sabi ko. "Inaamoy ka ba?" Bigla akong nagtaka. May amoy, parang lumang aparador na basa. At habang lumalakas yung amoy, unti-unti kong narinig ang mahinang tunog ng yabag sa labas ng kwarto. Parang may mabagal na naglalakad sa hallway. Tapos suminto mismo sa tapat ng pinto namin. At dahan-dahan, may kumatok. Pagkatapos ng katok, biglang natahimik ang buong hallway. Ako at si Dane, pareho nang nakaupo sa kama nun. Wala kaming imikan. Nakatitig lang kami sa may pinto. "Baka tropa lang natin," pilit na sabi ni Dane kahit nanginginig na ang boses. Pero alam naming dalawa na hindi normal yun. Kasi 2:00 na ng madaling araw at lahat ng kasama namin lasing at tulog na sa baba. Maya-maya, dahan-dahang gumalaw yung doorknob. Parang may pilit bumubukas mula sa labas. Napaupo ako ng diretsyo. "Pre," bulong ko. Unti-unting umikot yung knob, pero hindi bumukas. Parang may mahina lang na sumusubok. Pagkatapos nun, tumigil. Akala namin tapos na.
hanggang sa may narinig kaming mahinang boses ng babae sa labas. Matanda ang boses. Paos. "Buksan nyo." Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Dane at kitang-kita kong namumutla na siya. "Buksan nyo." Parang nakadikit na mismo sa pinto. Biglang namatay ang ilaw ng kwarto. Napamura si Dane. Ako naman, dali-daling hinanap ang cellphone ko habang nanginginig ang kamay ko. Pagbukas ko ng flashlight, wala agad kaming nakita. Tahimik, madilim, pero yung amoy ng lumang basa, sobrang tapang na. Parang may nabubulok na sa loob ng kwarto. At doon ko napansin, si Dane, nakatitig siya sa paahan ng kama ko. Hindi siya gumagalaw. "Pre," mahina niyang sabi. "Ano yun?" Dahan-dahan akong napalingon at halos mawalan ako ng hininga. May matandang babae nakatayo sa paahan ng kama ko. Sobrang payat niya. Nakasuot ng lumang puting damit na nangingitim sa dulo. Basa yung mahaba niyang buhok at nakatakip sa kalahati ng mukha niya. Pero kitang-kita ko yung mga mata niya. Dilaw at nakangiti siya. Hindi normal na ngiti. Parang pilit na pilit hanggang halos mapunit ang pisngi niya. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Habang nakatitig siya sa akin, unti-unti siyang yumuko. Palapit. Palapit ng palapit ang mukha niya. At doon ko na amoy. Amoy lupa. Amoy lumang kabaong na binuksan. Biglang napasigaw si Dane. Kasabay nun, mabilis niyang binuksan ang ilaw gamit ang emergency switch sa gilid. Pagkasindi, nawala yung matanda, pero may naiwan. Basang bakas ng paa sa may sahig. Mula sa paa ng kama ko, papunta sa tabi ko. Hindi na kami nakatulog. Agad kaming bumaba, dala lahat ng gamit namin. Nagising lahat ng kasama namin dahil sa sigaw namin. Ayoko na sana magkwento noon, pero napansin agad ng caretaker yung itsura namin paglabas. Hindi na siya nagulat. Wala na rin akong nasabi. Tapos ikonento niya yung nangyari raw dati sa Bella. Noong hindi pa raw private resort yun, may matandang babae raw na dating nakatira ron mag-isa. Matagal daw siyang hindi nakita ng mga kapitbahay, hanggang sa may naamoy ng mabaho mula sa bahay. Natagpuan siyang patay sa mismong kwarto sa second floor, sa paahan ng kama. Ayon sa caretaker, simula raw noon, may mga bisitang nagigising dahil sa mga nakatayo raw na matandang babae habang nakatitig sa kanila. At karamihan sa nakakakita, umaalis agad bago mag-umaga, gaya namin. Bandang alas 4 pa lang ng madaling araw, umalis na kami sa Bella. Habang papaalis kami, napatingin ako sa second floor window at doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ng salamin, nakangiti, habang nakatitig, diretso sa may sasakyan namin. Hanggang dito na lang po. Salamat kung mapili ang kwento ko. More power sa PNT Stories. Salamat. Sa lugar namin sa probinsya, may lumang resort na matagal nang hindi ginagamit. Kilalang kilala yun ng mga tao rito, hindi dahil maganda, kundi dahil sa isang kwento. Tuwing alas 3 ng madaling araw, kusa raw bumubukas ang videoke. Kahit sarado, kahit walang tao, kahit patay ang kuryente sa buong area. Ako nga pala si Daryl. Hindi ako naniniwala sa ganun. Para sa akin, chismis lang yun ng matatanda na mahilig manakot. Kaya noong may nangyaring blackout sa buong barangay namin isang gabi, ako pa yung tumanggap ng pakiusap ng kapitbahay namin na bantayan ng malapit na resort. "Doon ka muna sa guardhouse, Daryl. Ikaw na mag-check kung may papasok. Ako nang bahala sa'yo."
Tumango lang ako. Simple lang sa isip ko. Wala namang mangyayari. Sarado ang resort. Wala ring kuryente. Ano pa bang pwedeng gumana doon? Bandang hating gabi, pumwesto ko sa lumang guardhouse sa tapat ng gate. May flashlight lang ako at lumang radyo na halos pawala-wala pa yung signal. Tahimik ang lugar. Walang ilaw, wala ring pumapasok na hangin. Parang pati mga puno, parang ayaw gumalaw. Mag-aalas 2 na noon ng madaling araw. Nakaupo lang ako, nagsiselfone kahit walang signal. Maya-maya, nang sumapit ang 12:30 AM, inaantok na ako. Hanggang sa biglang may marinig akong parang malayong tunog. Parang lumang kanta. Natigilan ako. Pinakinggan ko ng mabuti. Wala naman dapat. Sarado ang resort. Walang kuryente. Natawa pa ako nun sa sarili ko. Imagination ko lang to. Bulong ko sa sarili ko. Tumalikod ako para uminom ng tubig. Bandang 2:59 AM bago mag-alas 3. Sobrang tahimik na. Parang huminto lahat sa paligid. Hanggang sa napalingon ako agad. Mula sa loob ng resort, sa videoke area, bumukas ang ilaw. Isang kulay pulang ilaw sa loob ng glass hall. Nanigas ako. Hindi pwede. Bulong ko. Kasunod nun, biglang tumunog ang videoke. Malakas. Boses babae na lumang kanta. Hindi malinaw ang lyrics, pero malinaw na may kumakanta. Napahawak ako sa gate. Walang kuryente, sabi ko sa sarili ko. Pero kita ko, nakabukas ang ilaw at gumagalaw ang screen ng videoke machine sa loob. Parang may gumagamit. 3 AM, tumingin ako sa relo ko. Eksakto. Kasabay nun, mas lumakas ang kanta. Parang may audience sa loob. May tunog ng baso. May mahinang tawanan. Napaatras ako. Sinong nandyan? Sabi ko mula sa gate, pero walang sumagot. Pero humina sandali ang kanta. Tapos parang may bumulong sa loob ng speaker. Bakit ka nandyan? Nanigas ang buong katawan ko. Hindi yun recording. Boses yun na parang nasa tabi ko lang. Unti-unti kong nilapitan ang gate. Kahit nanginginig, sinilip ko sa pagitan ng bakal. At doon ko nakita, may tao sa loob. Pero gumagana ang videoke. Yung mic, nakahawak mag-isa sa stand. Parang may kumakanta na hindi ko nakikita. Biglang tumigil ang kanta. Sabay tumunog ulit. Mas malakas, mas malinaw. At ngayon, parang kilala ako ng boses. Daryl. Napaatras ako. Daryl. Sabayan mo ko. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi totoo to. Paulit-ulit kong sabi. Pero biglang bumukas ang gate lock sa loob. Dahan-dahan itong nagbukas. Parang may nag-aanyaya sa akin pumasok. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo palayo. Ang huli kong narinig habang tumatakbo ako sa dilim ay yung videoke na kumakanta pa rin. Mag-isa, masaya, parang may party sa loob ng walang laman na resort. Kinabukasan, pinuntahan namin ng barangay tanod ang resort. Sarado pa rin ang gate, walang ilaw, walang kahit anong tunog. Parang normal na abandonadong lugar. Wala naman pong kuryente kagabi, sabi ng caretaker na kasama namin. Pinakita niya pa sa amin ang main breaker. Nakababa lahat, patay talaga. Pero nung binuksan namin ang videoke room, may isang bagay na ikinabigla ko. Naka-on ang mikropono, nasa gitna ng stage at may basang marka ng kamay sa screen.
Parang may bagong gumamit lang. Simula nun, hindi na ako nagbantay sa kahit anong lugar. Kasi kahit pa ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na may paliwanag ang lahat, alam ko ang nakita ko at alam ko rin ang narinig ko. Sana mapili itong kwento ko at mapasama sa mga stories dito sa channel mo, Sir Dave. Ako nga pala si Nico. Kasama ko noon si Brent, best friend ko mula high school. Pareho kaming mahilig maglakad-lakad sa gabi kapag nasa probinsya, lalo na kung malapit sa tubig dagat, ilog o lawa. Sabi nga namin, mas tahimik, mas okay. Pero may isang gabi na pinagsisihan naming lumayo sa dalampasigan. Nasa isang resort kami sa gilid ng lawa sa Laguna. Hindi siya sobrang kilala. Maliit lang na lugar na pinupuntahan ng mga turista para magpahinga. May maliit na kubo, may bangka at tahimik na paligid. Walang ibang bisita noong gabing yon. Kami lang. Maganda sana hanggang sa dumilim. Bandang 11:00 ng gabi, lumabas kami ni Brent para maglakad sa gilid ng lawa. Maliwanag pa ang buwan noon, kaya kitang-kita namin ang tubig na parang salamin. Walang hangin, wala kaming ibang marinig. Ang sarap dito, sabi ni Brent habang nakatingin sa tubig. Tumango ako, pero habang naglalakad kami, napansin kong parang may kakaiba sa tunog ng lawa. Hindi normal na alon. Parang may bumubula sa malayo. May isda siguro, sabi ko para hindi ko naisipin. Pero biglang huminto si Brent. Pre, tumahimik ka. Mahina niyang sabi. Ano? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa gitna ng lawa. At doon ko narinig parang boses na galing sa ilalim ng tubig. Tulong! Napahinto ako. Brent, narinig mo yun? Tumango siya. May tao sa lawa. Walang tao dyan. Ang lalim niyan, tsaka gabi na. Pero mas lumakas yung boses. Tulong! Tulong po! Parang kinakapos ng hininga. Napatingin ako sa tubig. Walang gumagalaw. Pero biglang may parang anino na dumaan sa ilalim ng tubig. Mabilis. Parang may lumubog. Pre, may humihingi talaga ng tulong, sabi ni Brent. Biglang may sumigaw ulit mula sa gitna ng lawa. Mas malakas na ngayon. Pre, may humihingi yata ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Napaatras kami pareho. Nakita ko si Brent na pahawak sa ulo niya. Hindi to normal, sabi niya. Tapos bigla siyang tumalikod. Umalis na tayo. Pero habang umiikot kami, may malamig na hangin na biglang umampas sa likod namin. Kasabay nun, isang boses na halos nasa likod lang ng tenga namin. Bakit niyo ako iiwan? Nagmadali na kami. Hindi na kami lumingon. Habang tumatakbo kami pabalik sa resort, paulit-ulit naming narinig ang boses sa likod namin mula sa lawa. Bumalik kayo. Hindi pa ako nakakaahon. Mas lumalakas habang lumalayo kami. Hanggang marating namin ang resort. Doon lang kami huminto. Hingal na hingal. Takot na takot. Pagtingin namin sa likod, tahimik na ulit ang lawa. Parang wala nangyari. Kinabukasan, nagtanong-tanong kami tungkol sa narinig namin. Meron nagsabi sa amin na hindi na kayo dapat naglakad doon ng gabi. May kwento raw kasi ang mga matatanda sa lugar. Matagal na raw may nalunod sa lawa. Nagsisigaw siya noon, humihingi ng tulong, pero walang tumulong. Hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Simula raw noon, tuwing tahimik ang gabi at wala ng tao sa lawa,
May maririnig pa rin na humihingi ng saklolo. At ang pinakamalala, minsan daw, may sumasagot pa rin dito. Hindi na kami nagtagal sa resort. Umalis kami agad kinabukasan at kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan yun. Hello po sa lahat ng nakikinig at sa iyo rin Sir Dave. Ako nga pala si Mary. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung resort na pinuntahan namin sa Batangas. Sa lahat ng naranasan ko, doon lang ako tunay na natakot na parang may mali talaga sa lugar. Hindi dahil may multo agad ako nakita, kundi dahil sa bagay na imposibleng mangyari. Kada may nagche-check-in daw sa third floor, may kumakatok sa bintana sa kalagitnaan ng gabi at ako mismo ang nakarinig nun. Weekday kami pumunta, kaya halos wala kaming kasabay na guest. Maganda ang resort, malinis, tahimik at nakaharap mismo sa dagat. 3 palapag ang main building at puro glass window ang mga kwarto. Ito kami nun. Birthday trip sana ng tropa naming si Carlo. Inuman, swimming at pahinga lang dapat. Pagdating pa lang namin, may kakaiba na agad akong napansin. Tahimik masyado. Hindi yung simpleng tahimik lang. Yung klase ng katahimikan na parang walang gustong magsalita sa lugar. Kahit mga staff, mahina lang kung magsalita at parang nagmamadali laging umalis sa hallway. Habang nasa lobby kami, may matandang babae na staff na paulit-ulit tumitingin sa amin. Noong napansin niyang nakatingin ako sa kanya, agad siyang umiwas ng tingin, saka bumalik sa pag-aayos ng susi sa counter. "Third floor po kayo, sir," sabi ng receptionist kay Carlo habang inaabot ang keycard. Pagkarinig nun ng matandang babae, bigla siyang napahinto. Tumingin siya sa receptionist, tapos sa amin. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinigilan niya ang sarili niya. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ko. Napatingin siya sa akin. Kita ko agad yung pag-aalala sa mukha niya. "Paggabi na po, wag niyong bubuksan ng bintana," mahina niyang sabi. Biglang natahimik sa lobby. Napatawa pa si Carlo nun, pero hindi ngumiti yung matanda. Mas lalo siyang namutla. "Maski may kumatok, wag niyong bubuksan," dagdag niya habang nakatingin diretso sa akin. Pagkatapos nun, umalis na siya papunta sa likod ng lobby na parang natatakot. Nagkangitian kaming magkakaibigan. "Baka pananakot lang yan sa mga guest," biro ni Ken. Natawa sila, ako lang hindi. Kasi habang paakyat kami ng third floor, napansin kong lahat ng ilaw sa hallway bukas, kahit tirik pa ang araw. At habang naglalakad kami papunta sa kwarto, may napansin akong kakaiba sa mga bintana sa dulo ng hallway. May bakas, parang kamay, malalaki at basa pa. Pagpasok namin sa kwarto, agad kong narinig ang hampas ng alon mula sa labas. Maganda sana yung view, diretsong dagat. Pero ewan ko, may mabigat talaga akong pakiramdam habang nakatingin sa malaking bintanang salamin sa gilid ng kwarto. Third floor kami, at sa labas ng bintana, wala namang kahit anong pwedeng tayuan. Diretsong bagsak agad pababa sa pool area. "Pre, inom na," sabi ni Carlo habang naglalatag ng pulutan. Sinubukan kong iwasan yung kaba ko. Baka dala lang ng sinasabi ng matandang staff. Lumipas ang gabi na puro tawanan lang kami. Nag-swimming pa kami hanggang alas 12. Pagkatapos, bumalik kami sa kwarto para ituloy ang inuman. Bandang 1:00 ng madaling araw, isa-isa nang nakatulog ang mga kasama ko. Ako na lang at si Ken ang gising nun. Naglalaro lang kami ng cellphone habang mahina lang yung volume ng TV.
Tanging ang nangingibabaw na tunog ay yung aircon at yung mga alon sa labas. Hanggang sa napatingin kami pareho sa bintana. Mahina lang, parang simpleng katok gamit ang daliri. Ang ina, ano yun? Bulong ni Ken. Natawa pa ako noon kahit kinakabahan. Wala lang yan, huwag mo nang pansinin. Third floor tayo, tanga. Imposibleng may tao dyan sa labas. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Mas malakas na. Mula mismo sa salamin. Parang may taong nasa labas. Dahan-dahang napalingon si Ken sa akin. Pareho kaming walang imik. Kasi imposibleng may tao ron. Unti-unting tumayo si Ken. Pre, trip lang siguro nila Carlo. Wag. Mabilis kong sabi. Naalala ko agad yung sinabi ng matandang babae. Maski may kumatok, wag bubuksan. Pero lumapit pa rin si Ken sa bintana at doon ko nakita may anino nakatayo sa labas ng salamin. Parang tao, basang-basa. Hindi ko makita yung muka kasi madilim, pero kitang-kita ko yung kamay niyang nakadikit sa bintana. Mahaba ang daliri at parang nangingitim ang balat. Napaatras ako. Ken, lumayo ka dyan. Nanginginig kong sabi. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa may labas. Mas mabilis na ngayon. Parang naiinip na yung nasa labas. Biglang nagsalita si Ken ng mahina. Pre, bakit parang kilala niya ako? Napatingin ako sa kanya. Pagkatapos nun, dumikit bigla yung mukha sa salamin. Putlang-putla. Parang babaeng lumubog sa dagat ng matagal. Nangingitim ang mata at nakabuka ang bibig niya habang nakatitig sa amin. Napasigaw ako. Napaatras si Ken hanggang matumba sa sahig. Kasabay nun, biglang yumanig yung bintana. Parang pilit binubuksan mula sa labas. Nagising lahat ng kasama namin. Nagsisigawan na kami habang pilit lumalayo sa bintana. At doon namin narinig yung mahinang boses ng babae mula sa labas. Biglang namatay ang ilaw. Nagkagulo kami. May umiyak, may nagdasal. Habang tuloy-tuloy yung malakas na katok sa salamin, akala ko mababasag na. Hanggang sa biglang tumigil. Sabay sindi ng ilaw. Wala na yung babae sa labas, pero may naiwan. Basang handprint sa buong salamin. Parang may dalawang kamay na dumikit doon. Kinabukasan, gusto na agad naming umalis. Pero bago kami nag-check out, kinausap ako nung matandang staff. Mukhang alam niya ang nangyari. May nakita kayo, no? Mahina niyang tanong. Hindi muna ako sumagot. Tapos ikwento niya na. Maraming taon na raw, may nalunod na babae doon sa resort. Guest daw na tumalon mula sa third floor matapos makipag-away sa boyfriend niya. Pero ayon sa mga guard nun, hindi raw tumalon. May nakita raw silang babaeng nalunod bago siya matagpo ang patay sa dagat. Simula raw nun, sabi ng matandang babae, kada may guest sa third floor, lagi raw may reklamo ang mga guest doon na may kumakatok sa bintana. Hindi na namin masyadong pinansin. Umalis na kami dahil ayaw na uli naming marinig yung katok doon sa may third floor.